Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Akala natin ay pinabayaan tayo ng Amerika. Hindi pala. Kahapon lamang ay nag-invoke na ng Mutual Defense Treaty si Donald Trump. Si Donald Trump mismo ang nagsabi na buhayin na natin ang ating Mutual Defense Treaty with the Philippines. Kaya natakot ang China dito at kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Talagang matatakot sila dito kasi US stands firmly to the Mutual Defense Treaty. Ito, Washington invokes Mutual Defense Treaty. Yung Washington mismo nagpahayag na bubuhay na ang Mutual Defense Treaty kasi sobra na ang pag-water cannon ng mga barko ng Pilipinas mismo sa karagatan ng Pilipinas. So including United Kingdom, European Union, Australia, and of course America and Japan ay nagpahayag ng suporta. Kung ano man ang mangyayari ay suportado ang Amerika ng mga nabanggit natin ng mga bansa. At ano ba itong Mutual Defense Treaty? Ang nakasaad diyan ay kung isa sa Amerika o Pilipinas, ang Mutual Defense Treaty ay nagsasabi na alinman sa dalawang bansa, Pilipinas o Amerika, inatake ng kalaban kung aatakihin, ay obligadong kikilos at kakampi ang Mutual Defense Treaty natin. Walang iba kundi Amerika. Kaya dito pa lamang ay natatakot na ang China. Kaya ito, sumagot ng kanilang Chinese spokesperson na mukhang chinilas. Ito, pakinggan natin tong kulangot na to. The US has disregarded facts, maliciously smeared and accused China's legitimate and lawful actions to safeguard its rights, and even attempted to threaten China with the US-Philippines Mutual Defense Treaty. This has once again exposed the US's ill intention of deliberately provoking confrontation and disrupting the South China Sea. Ayun mga kababayan, sabi ng itong spokesperson ng China ay ang Amerika ay ginagamit lang daw ang Pilipinas para sa kanilang sariling interes. Hindi naman sarili, di ba? Ang tagal-tagal ng nakatingin ng Amerika. Hinihintay lang kasi ng Amerika na sumobra na ang China. Di ba pinabayaan tayo? Ilang incident na ba dyan pero hindi pa kumilos ang Amerika dahil mga minor incidents pa yon. Pero ngayon ay grabe na eh. Sumobra na sila. Karagatan na mismo ng Pilipinas, yan na yung Sabina Shoal, Pag-asa Island ay pinaghabol pa pala ang ating mga barko. At hindi tinantanan hanggang umaga daw pinaghabol. Galing sa Tito Island, Pag-asa Island, papunta na sa Sabina Shoal. At doon na tinantanan kasi Palawan na yun. Ay klarong-klaro na. At natatakot na sila kasi sa Palawan ay nandiyan ang EDCA sites ng Amerikano. Kaya doon na lang, hanggang doon na lang yung mga Chinese Coast Guard. Alam nga naman na dadaong pa sila doon sa EDCA sites, no? Wala silang permiso. Ay baka pasabugin pa sila ng walang oras. Kaya ito na umaksyon na si Donald Trump mismo ang nagsabi na we will invoke the Mutual Defense Treaty with the Philippines kasi sumobra na. Alam natin kapag nagsalita si Donald Trump ay talagang tinutuon niya yan. Kahit nga Hamas ay nakaihi sa kanilang pantalon eh. Kapag sinabi ni Donald Trump na pasabugin ko kayo o surrender. Ngayon meron na namang mga gumagawa ng firing squad yata kahapon, di ba? 7 ka Palestine or Palestinian. 7 Palestinian na lalaki firing squad sa plaza. Kaya sinabi na naman ni Donald Trump na we will disarm you. You don't like or not, or you will disarm yourselves or we will disarm you. At hindi lang yan, baka sobra pa sa disarm ang sabi ni Donald Trump. Kaya yun, sumang-ayon ng pinuno ng Hamas na sige kami na lang ang mag-disarm sa amin, di ba? Itong China, ito balikan natin na talagang matigas sila magsalita eh. Akala nila kaya nila ang Amerika. Ito pakinggan natin tong kapag nakaharap ko to na enchik ha. Kapag ito'y nakayapak sa Pilipinas, kapag nagkataon nagkagira, ako na ang magsampal-sampal nito lahat ng paa ko, kaliwat kanan na paa at saka mga kamay, isampal ko lahat sa kanya.
Pati paa ng mga aso ko ipagsasampal ko sa mukhang ito. Ang ano-ano magsalita, no? Walang takot sa Amerika. Kahit nga si Putin takot eh. Tapos itong China, mga palpakis pa naman ang mga armas. Akala nila na kaya nila ang Amerika. Ay nako, napakatarantado talaga. Ang galing talaga magpasiklab tong mga inchik. Ito, pakinggan natin muli ha. And once again demonstrated that the US is the biggest source of risk to undermine regional stability. China firmly safeguards its territorial sovereignty and maritime rights and interests, and insists that countries directly concerned resolve maritime disputes peacefully through negotiations and consultations. Any threats and provocations are futile and will never succeed. China's competent authorities have clarified its position on rare earth export control policies. China implements export controls on relevant items in accordance with the law in order to better maintain regional and global peace and stability and fulfill international obligations such as... Akala nyo mga kababayan, silang nag-control ng global market, no? Sabi nila ay wala daw papuntahan ang mga tariff war ni Donald Trump. Yan ang walang pupuntahan. Wala daw epekto sa China ang tariff war ni Trump. Iiyak-iyak na nga yung mga negosyante sa China. Ang iba nagsara na eh. Tsaka nag-atrasa na yung iba pang mga investors na galing sa ibang bansa dahil sa tariff war ni Donald Trump. Ngayon, isa pa sa sinabi nitong mukhang demonyo na to na chinilas, mukhang chinilas na bakla, ay sabi niya ang Amerika daw ang biggest sources ng conflict sa dito sa Indo-Pacific, kasama na sa West Philippine Sea. Amerika daw ang nagsimula ng kaguluhan diyan at nawala daw ang stability ng region dahil daw sa Amerika. Napakatarantado talaga, no? Sila yung unang gumawa ng pag-destabilize, sila yung nanggulo. Kahit Vietnam, ginugulo nila, parehong komunista, pero ginugulo nila ang Vietnam, pero tahimik lang ang Vietnam dahil nga komunista. Ngayon, ang Pilipinas, kasi binigay ni Digong yung ito ang totoo talaga mga kababayan. Kaya lumaki nga ang ulo nitong mga Chinese. Kasi akala nila na binigay na talaga ni Digong ang WPS, kasama na diyan ang Pag-asa Island, Sabinasyon, part ng Zambales, part ng Palawan. Yun ang akala nila na sa kanila na talaga yan, kasi sa gentleman's agreement ni Digong sa ni Xi Jinping ay kasama talaga yan sa ibibigay ni Digong. Ngayon, anong kabayaran doon? Of course, malaki ang binigay ng China sa kanila, hindi lang natin alam kung magkano. Ngayon, bakit gusto talaga patalsikin ng mga Duterte si PBBM? Dahil kung si PBBM ang maging presidente ay mahalongkat ang kanilang kaso. Lalo na ngayon yung Parmali, 52 billion pesos. Si Gordon ngayon ay tinutulak na ni Senator Gordon ang mga ebidensya noon sa Blue Ribbon na hindi pinakinggan ni Digong noong kasuhan ni Gordon, si Digong ay hindi natuloy ang kaso kasi nga ang ombudsman at lahat pati sa judiciary ay mga tauhan ni Digong. Kaya hindi nakulong si Digong sa panahon ni Gordon, which is si Gordon ang umaatake noon kay Digong. Dahil nga sa paglustay ng pera ng Pilipinas, 52 billion pesos ay napunta kay Michael Yang, pinambili ng mga kagamitan sa COVID na walang kakwenta-kwenta, na kahit ang gastos doon ay hindi umabot ng 1 billion, tapos sinabi nila na 52 billion daw lahat yon, yung mga kagamitan sa COVID. Kaya yun ang tinatawag na the Parmali issue. Kaya yun ang ating abangan, Parmali issue. Yun ang magpapakulong kay Digong na klaro. Kasi doon nilustay niya ang pera ng Pilipinas at ginamit niya lang ang COVID-19 na dahilan para imagine na galing sa DOH na budget na 52 billion, nilipat mismo sa account ni Michael Yang para ibili ng mga COVID-19 na gamit sa China. Grabe. Yan ang ating pag-usapan sa susunod na video na gagawin ko mamaya, mga kababayan. In the meantime, balik tayo dito sa hinayupak na to na mukhang chinilas na na-inchik ito kung makita ko to, pagsasampalin ko talaga to. Ito, pakinggan mo na muli natin ha. Non-proliferation. This is also in line with international practice. China's position has been consistent and clear. Instead, the US side wants to talk while making threats and intimidation, imposing high tariffs and introducing new restrictive measures. Ayan, grabe mga kababayan. Ang US daw ang
nangunguna ng itong tinatawag na mga tariff war at panggugulo. Panghimasok Amerika daw. Amerika? Anong Amerika? Ang tagal-tagal na nilang ginugulo ang Pilipinas, panahon pa ni Pinoy, di ba? Sa panahon ni Digong, relax na yung China. Doon na sila nakaangkin. Doon na sila nakapagawa sa Mischief Reef, di ba? Gumawa sila ngayon ng artificial island na naroon na yung military installation. Sa panahon ni Digong yon, kasi pinabayaan ni Digong at ang sabi ng China ay gagawa lang ng shelter for the fisherman. Pumayag naman si Digong dahil nga mayroong usapan. Ngayon ay isa ng military base ng China, yung Mischief Reef. Malapit yun sa Zambales. Ngayon mayroon pa isa sila doon na artificial island. 3 daw yan eh. Naka-triangle sa West Philippine Sea. Naka-triangle triad yung military installation or military camp nitong mga inchik na kompleto ng ballistic missiles, airport, eroplano, submarino, lahat nandiyan na. Kaya nakapwesto na dyan ang Chinese. 3 isla daw ang inuukupan yan. Ngayon balak pa nila kunin itong Baho de Masinloc. Balak nila kunin at gagawa na naman ng military installation sa pangalan ng Nature Reserve program ng China, which is hindi totoo. Ngayon saan ba kayo maniwala? Sa Chinese ba na propaganda o sa Amerika? Ang Amerika walang sinabi, walang sinabi, di ba? Ngayon lang nagpalabas ng pahayag ang Washington, si Donald Trump, na buhay na ang Mutual Defense Treaty with the Philippines kasi sumobra na. Pero nabalita ba sa atin? Hindi nabalita. Nakuha ko to sa channel sa labas, sa isang Indian channel. Doon ko nakuha ang impormasyon na binuhay na pala ni Donald Trump ang Mutual Defense Treaty, pero sa atin hindi pinag-usapan na kasi nahihiya ang ating Philippine Navy, nahihiya ang ating Philippine Coast Guard na sabihin na nandiyan na pala ang Amerika, nakatingin na at buhay na buhay na ang Mutual Defense Treaty. Kasi matataas ang ego nitong mga Commodore dyan sa Navy at Coast Guard eh. Ayaw nila sabihin na nandiyan na ang Amerika. Kaya medyo nabuhayan sila ng loob. Hindi man lang nila sinabi na buhay na ang Mutual Defense Treaty. Para naman malaman natin, di ba? Tinatago nila, sinisikreto. Dito natin nalaman sa Wayon News, itong isang Indian channel, na buhay na pala ang Mutual Defense Treaty kahapon lamang. Kaya nga ebidensya na yan ay ito na nag-react na tong si ano bang pangalan nito na inchik. Nag-react na siya na hindi dapat buhay ni Donald Trump ang Mutual Defense Treaty with the Philippines kasi ginagamit lang daw ni Donald Trump ang Pilipinas na kasangkapan para girahin sila. Ang tagal-tagal na eh. Tagal-tagal na nilang binubuli ang mga barko natin diyan sa West Philippine Sea. Ngayon lang umalma si Trump dahil nga sumobra na, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa ating episode na binuhay na pala ni Donald Trump ang Mutual Defense Treaty at ngayon aktibo na ang military forces sa Pilipinas. Handa na kung ano ang mangyayari, mga kababayan. Grabe, tinatago sa atin ha. Hindi sinabi sa mga news natin na buhay na ang Mutual Defense Treaty. Paki-comment na lang sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Napakalaking tulong yan para sa ating channel at sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.